serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamahagi ng mahigit 4,000 Certificates of Condonation and Release of Mortgage o COCROM sa nasa mahigit 3,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa isang seremonya sa Eduardo Cuanco Gymnasium sa Paniki, Tarlac ngayong Lunes, Setyembre 30. Ang kaganapang ito ay nagbigyang hudyat sa mahalagang hakbangin ng pamahalaan na may layuning pagaanin ang suliraning pampinansyal ng mga ARB kung saan nasa mahigit 124 na milyong piso ang naikondon. Narito ang kabuang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nabanggit na pamahagi ng COCROMs sa Paniki, Tarlac. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo dito sa ating pagtitipon sa kabila ng medyo masama na panahon. Hindi ako nagulat na nandito pa rin kayo dahil ganito naman talaga tayong mga Pilipino. Hindi basta-basta napapatinag. Kailangan lang na magdoble ingat dahil sa ulan. Madulas ang kalsada, malakas ang hangin dulot ng bagyong Hulyan. Bagamat may bagyo, ako po ay masaya sa araw na ito sapagkat kasama natin ang mga nagpapaunlad sa sektor ng agrikultura sa ating bansa, ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries. Tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa mahalagang papel na ginagampanan ninyo araw-araw para masiguro na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain. Alam namin na bago ninyo maani ang inyong mga pananim, kinakailangan ninyo ng lupang matataniman. Noong pagkaloob na sa inyo ang mga lupang sakahan sa ilalim ng reformang pang-agraryo, ang naging pangamba ninyo naman ay ang pambayad sa lupang ipinagkakaloob. Kaya ngayong araw, sa bisa ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Reform Emancipation Act na nilagdaan ng inyong abang lingkod noong nakarang taon, burado na po ang inyong pagkakautang. Narito po kami ngayon kasama ang mga opisyal mula sa Department of Agrarian Reform at mga iba't ibang mga opisyal, mga Register of Deeds, pati yung Land Bank ay kasama dito sa programang ito. At nandito po kami upang ipagkaloob ang mga Certificate of Condonation and Release of Mortgage o tinatawag natin na COCROM.
Sinasagot at inaalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan. Ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po burado na. Para po sa mga taga-Tarlac, higit sa 4,600 kokrom ang ipapamahagi natin sa 3,500 na agrarian reform beneficiary. Ito ay katumbas ng higit sa 124 bilyong pisong halaga na amortisasyon na buburahin na natin. Katulad po ni Ginoong Mario Velasco na mula sa Bantog, Karikutan, Lapas at isa sa mga benepisyaryo ng programang ito. Ayon po sa kanya, siya po ay ilang dekada nang nagsasaka na dala ang hamon ng araw-araw na pangangailangan at ang mga iba't ibang gastusin. Sa haba rin ng panahon na siya ay nagtatanim, ang pinakamabigat na pasanin ay ang utang na tila ay tanikala sa lupang sinasaka. Sa pamamagitan po ng programang ito, hindi na kailangan pang alalahanin ang amortisasyon. Ang pera na nakalaan sana rito ay maaari na ninyong pong gamitin sa pang-araw-araw at ibang pangangailangan sa inyong pagsasaka. Wala na po kayong alalahanin, maging ang mga susunod pang magmamana ng lupang inyong sinasaka. Ngayon po ay may panibagong pagkakataon na kayo upang maunlad ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga pamilya. Naunawaan po ng pamahalaan ang karanasan ni Mario at ng iba pa nating mga magsasaka, kaya batid ng pamahalaan ang halaga ng programang ito upang mabawasan ang gastusin at lalong makatulong pa sa ating mga agrarian reform beneficiaries. At sa amin din naman, ni Secretary Conrad Estrella, hindi po ito ordinaryong programa ng pamahalaan. Sa katunayan po, ito po ay sinimulan ng aking ama, si former President Ferdinand Marcos Sr., at ang lolo naman ni Secretary Estrella na si Secretary Conrado F. Estrella Sr. Kaya naman, nung ako ay binigyan ninyo ng pagkakataon na maging Pangulo, hindi ako nagdadalawang isip. Tinawag ko kaagad si Secretary Conrad. Unang-una, linagay ko siya kaagad bilang Agrarian Reform Secretary. Dahil alam ko, kabisado niya, alam niya yung trabaho na yan. Dahil bata pa kami, wala pa kaming hawak na posisyon, ay pinag-uusapan na niya, pinag-aaralan na niya dahil nga sa lolo niya, ang lolo niya nagpalaki sa kanya. Ganun din sa akin. Kaya kaagad, tinawag ko siya at sinabi ko, ituloy na natin ang nasimula ng ating mga ninuno. Para po sa inyo, ang araw na ito, para po sa inyo, mga minamahal naming benepisyaryong magsasaka. May isa lamang akong hiling sa inyo. Kaakibat ng mga biyayang ito ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikauunlad ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Hindi dito po magtatapos ang ating pagsusubok. Ngunit ang araw na ito ay magsisilbi sanang paalala na ang pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Nandito kami at patuloy na nakikinig sa inyong mga pangangailangan upang magkaroon kayo ng mas maginhawa at mas matatag na kinabukasan. Higit pa nating pagtutulungan ang pagunlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala kung mas marami pa tayong kaya at dapat gawin. Muli, mag-ingat po tayong lahat. Ating pong ipatuloy ang binabantayan na bagyong Hulyan at handang magbigay ang pamahalaan ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mahahalagang balita, nitong nakaraang linggo ay tumama sa Estados Unidos ang itinuturing na isa sa mga pinakamalalakas na bagyong nanalasa sa naturang bansa, ang Hurricane Helene na may lakas na 225 kilometers per hour at may dalang malalakas na pag-ulan. Naglandfall ang Hurricane Helene sa Florida nitong Huwebes bilang isang Category 4 hurricane, ngunit naibaba ito bilang isang tropical storm habang bumabaybay ito panorte. Ang Hurricane Helene ang naitalang pinakamalakas na tumama sa Big Bend ng Florida at nanalasa rin ito sa Georgia, North Carolina at South Carolina. Kaugnay nito ay alamin natin ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Florida sa pamagitan ng naging panayam ng ating kasamang si Ray Sampang kay Consul Sharol Noblejas, ang ating honorary consul sa Florida, USA. Narito ang naging kabuuan ng naturang panayam. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang ilang bayan, ang Pilipinas ngayon. Good day. Good day. This is the program Ang Pilipinas Ngayon. This is a special portion of our program for today's edition of Ang Pilipinas Ngayon. Special because we're going to get in touch live and direct from our Philippine consulate in Florida, United States of America. This is in regards to the Hurricane Helene, Category 4. Imagine that, Category 4. And I think for so many years, this is in the past, 40, 20, 20 years that Florida has suffered this kind of hurricane, Category 4. So we're going to Florida. Of course, on the other line, we have our Consul Sharol Noblejas. He is our honorary consulate in Florida, US of A. Good day, Consul Noblejas, and welcome to the program. Yeah, good morning. Good morning, good morning. And as we speak, what time is it right now in Florida? It is 10:03 p.m. Okay, it's we have a 12-hour difference between the Philippines and, of course, Florida, US of A. We called the consul. We would like to get in touch, and we would like to know how are our Filipinos living and working, our immigrants or probably U.S. citizens, Filipinos that became U.S. citizens there already. How are they doing? How are they coping after this Category 4 Hurricane Helene? A lot of them, there's still about some Filipinos that don't have power in Tampa and in Tallahassee. They just had their power restored just today. But there was a lot of wind, lots of rain, and flooding. They experienced a lot of flooding, a lot of downed trees. So what I've been told is there are some Filipinos in Tampa that do need assistance from the embassy. All right. How many Filipinos are seeking assistance in our consulate right now? At this time, I just received word from Tampa that they do need some assistance. They didn't tell me about how many assistance at this time, but I will get word from them very soon. All right. So when Hurricane Helene struck Florida, what part of Florida did it devastate it? I think one is in Tallahassee and the other is in Tampa. Yes. So the hurricane kind of went up the coast of Tampa on the Gulf Coast and brought a lot of wind and flooding. It was the east part of the hurricane, the outer bands. When the hurricane made land, it was in the town called Perry, Florida. And it went right in between Perry and Tallahassee. So went up through like Madison, Florida, right up to Valdosta, Georgia, and then kept going up. But because of the size, it's one of the largest hurricanes that we've had, to hit the state of Florida in a very long time. And it brought catastrophic damage. I think the death toll now of the hurricane in Florida, Georgia, North Carolina is over 100 deaths. Wow. All right. But as of now, as we speak, there are no reported casualties on our overseas Filipinos or Filipinos working and living in Florida. No, not that I'm aware of, no. Okay. Let me just to put it in context, Consul Noblejas, how many Filipinos working and living in Florida
based on your data, how many Filipinos are there living and working there? We have about 175,000 Filipinos in Florida. 175,000 Filipinos in Florida. And where this 175,000 Filipinos, where are they generally located? The largest population of Filipinos is in Jacksonville, Florida, 35,000 in Jacksonville. The next concentrated amount would be in Tampa, and then Orlando and Miami. So the large major cities. All right. At this point in time, is the Philippine government, through the Department of Foreign Affairs, trying to establish communication with you at our Philippine consulate there? Are they asking you for any assistance that they may offer? Yes, they are. They're asking me to collect names, and they've actually been contacting me throughout the duration of the storm to see how things are going and if anyone needs assistance. So from the embassy, they started reaching out to me the day before the hurricane hit to see what, if anything was needed. And we were still preparing, for the storm, knowing that it's going to be, a very big storm. It went from a Category 1 to a Category 4 in 12 hours. Very fast. Can you describe it to us, Consul Noblejas? How did you experience that Category 4 hurricane? My in-laws lived right near where it hit initially, and they said the winds were of over 100 miles per hour. Many people that lived on the coast had to evacuate their houses because their houses could not withstand the winds. So luckily, my family, my in-laws have a concrete house with brick around it, so they were very safe. Though some of my other family just hunkered down, made sure they had a lot of water and made sure they were out of the path of, where there would be potential flooding. For me, I'm in Jacksonville. We felt the outer bands, and it was still 60 and 70 miles per hour over here. So that gives you the size of the hurricane. It essentially covered the state of Florida. Wow. So right now, as we speak, are there any problems when it comes to electricity and water supply? No problems with water supply, but there's still 144,000 Floridians that do not have power. But they were able to restore over 2 million Floridians with power. But the water, from my understanding, is still good. How about the internet service in those areas that were badly hit? Do they have existing internet services? Luckily, most of them do. Oh. Most of them do. So they're able to communicate, with their phones. And, within the U.S., there's an app where they can mark themselves as safe. So we've been seeing a lot of people marking themselves as safe. So if they're able to do that on their phone, they probably have some internet. All right. If we could compare it between between the Philippines and the United States, here in the Philippines, every time we experience such strong typhoons, we call it here in the Philippines as typhoons. There in the U.S., we call it hurricanes. The Philippine government, prepositions food packs, something for the inhabitants who are affected, something to eat, like that. Does the federal government of the U.S. or the state of Florida also do the same? Actually, before the hurricane hit, the President of the United States went ahead and approved funds from what's called FEMA, which is the Florida Disaster Fund. I think it stands for the Federal Emergency Management Agency. So they went ahead and approved funds long before the hurricane hit, knowing it was going to be bad. Within Florida, they have the Florida Disaster Fund, which is the state of Florida's private fund, overseen by volunteers. And they started collecting, asking people for donations for that fund as well. The governor's wife started putting things, asking people to donate money already for that fund, knowing that we're going to have people that will need assistance after this hurricane. All right. So can we expect Filipinos to benefit from those assistance? Yes, they need to apply, and I will get the application process. On the I have a consulate Facebook page,
and I'll be putting that information on our Facebook page on All how right. to apply. It's nice that you mentioned that, Consul Noblejas, because a lot of Filipinos living and working in the U.S., particularly in Florida, also have relatives here, back here in the Philippines. How will they be able, especially those families here in the Philippines, be able to know the situation of their relatives in Florida? How can they get in touch? They're, you know, on my Facebook page, I do have a instant message. They can call me. You know, we do have a consulate phone that they can call and ask if they need assistance, and then we can, or if they know anybody that needs assistance, and then we'll try to find, you know, how their family's doing. So, here in Florida. so they will just have to look for your Facebook page, Right, Consul. exactly. Can we post that in our programs or in our Facebook Yes. page? I'm Yes. asking for for authority to post. Okay. Yes, Okay. yes, no All right. problem. All right. So the good news is, as we speak right now, there are no reported Filipino casualties due to this Category 4 hurricane. Although some Filipinos are seeking some assistance through our honorary consulate in Florida, but there are no reported casualties. That's the good news. That's very good news. You know, before the hurricane hit, you know, a lot of preparation were in place. There were many shelters that were open the day before that gave everyone an opportunity to go to a shelter if they felt that they needed to evacuate. And, you know, there were evacuation zones where people were told they have to leave or they will die Oh, because the storm surge went up to 20 feet high wow. 20 in some feet. areas. Well, speaking of Filipino communities, I know there are a lot of Filipino communities in Florida, especially those ones who are not severely affected by the hurricanes, or you know, other Filipino organized communities outside of Florida. Are they extending their help or asking what can they do to help our fellow Filipinos there in Florida? I haven't received any word of anyone that's wanting to donate any monies toward any Filipinos in need. But if they want to, you know, they can go ahead and reach out to me, you know, on my page or give me a call. Oh, yeah. All right. Well, but my last question is, I hope you're doing fine. How are you doing after this experience of Category 4 Hurricane Helene? I'm doing fine. You know, the weather today was beautiful. I actually went to a feast, you know, Feast of San Lorenzo Ruiz. Oh, yeah. About 700 other Filipinos, and it was a beautiful, beautiful day. So a lot of people had done their cleanup here in Jacksonville. There's a lot of trees that are still down, and but they cleared up a lot of that. So I think we're doing great over here. I'm doing fine. My family's fine. All right. That's nice to hear. That's nice to hear that you're doing fine and your family is safe. And of course, after this hurricane, it's again the start of a rebuilding process. And the Filipinos are known to be so resilient when it comes to this type of situations, Consul Noblejas. Well, Consul Noblejas, that's all the time we have for now. And we thank you very much for your time. I know it's already late in the evening there in Florida, but still you indulged us in our program. Thank you very much, Consul. But before I go, do you have any more message or announcement or any important information that you want to share with our listeners and viewers? No, just if you know anyone that is in distress or needs assistance, you know, please reach out to me, and I'll be in contact with the embassy if it's anything that they need to work on together with the consulate, you know, or we can get you some type of assistance. You know, we'll find out how to do that. And with that, Consul Noblejas, we would also like to extend our helping hand to you, to our honorary consulate there. Of course, if there is some Filipinos who want to get in touch with their families here in the Philippines, just let us know. And we will try our best to contact that relative or someone who they want to talk to, and we will try to establish that communication, of course, through your office as our consul general, our consul there in Florida. Thank you very much, Consul Cheryl Noblejas, for your time. Thank you very much, ma'am. Thank you. Bye-bye.
That is our consul for our honorary consulate in Florida, United States of America, Consul Cheryl Noblejas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpapatuloy niya ang legasiya ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ito ang naging mensahe ni Pangulong Marcos sa ika-35 anibersaryo ng pagpanaw ng kanyang ama na aniya ay inialay ang buhay para paglingkuran ang mga Pilipino. Sa isang social media post, sinabi ni Pangulong Marcos na ipinangako niya sa kanyang ama na ipagpapatuloy ang sinimulan nito at nagawa para sa bayan. Aniya, pinaglingkuran ng kanyang ama ang bansa, isinulong ang kaunlaran, hustisya, pagkakaisa at pagiging makabayan, higit pa aniya sa lahat ang paniniwala sa mga Pilipino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ipinagdiwang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng mga Pilipinong mag-aaral na nagpakitang gilas sa larangan ng Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM. Kasabay nito, tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy ang suporta ng gobyerno sa inobasyon at teknolohiya. Sa kanyang vlog, ipinahayag ng punong ehekutibo na ipinagmamalaki niya ang mga mag-aaral na Pilipinong nagwagi sa international STEM competitions. Ipinangako naman ng Pangulo na patuloy na susuportahan ang STEM education para mapalakas ang susunod na henerasyon ng mga innovator para matiyak na rin na kayang-kaya ng Pilipinas makipagsabayan sa bumibilis na teknolohiya. Isang bagong Pilipinas, patuloy ang pagpapatatag ng pundasyon para sa siyensya at teknolohiya. Patuloy ang inobasyon dahil kaalaman ang ating sandata tungo sa isang maunlad at makabagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang special non-working days sa 5 lugar sa bansa. Sa bisa ng Proclamation No. 693 na may lagda ni Executive Secretary Lucas Bersamin, special non-working day sa Infanta, Pangasinan sa October 4 para sa 148th founding anniversary nito. Special non-working day din sa Lapuyan, Zamboanga del Sur para sa 67th founding anniversary nito sa October 16. Special non-working day din sa Negros Oriental para sa selebrasyon ng Buglasan Festival sa October 25. Idineklara ding special non-working day ang October 26 sa Angeles City, Pampanga para sa selebrasyon nito ng Titigan Terakan Keng Dalan Festival na isang alaala ng pagbangon ng lalawigan mula sa pagsabog ng Bulkang Pinatubo noong Hunyo ng taong 1991. Idineklara ring special non-working day sa buong munisipalidad ng Dingle, Iloilo bilang pakikibahagi sa komemorasyon ng Cry of Linkud, ang unang deklarasyon ng revolusyon laban sa mga Kastila sa lalawigan ng Iloilo at Isla ng Panay. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC
na nakataas na ang red alert status sa ilang rehiyon sa bansa. Ayon kay NDRRMC spokesperson Director Edgar Posadas, ito'y bunsod ng paglakas ng bagyong Julian batay sa pinakahuling ulat mula sa Pag-asa. Kabilang dito ani Posadas ang mga rehiyon ng Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at Cordillera Administrative Region. Nangangahulugan ito na kinakailangan ang 100% deployment ng mga tauhan sa mga nabanggit na rehiyon para tumugon sa kalamidad. Gayunpaman, nananatiling naka-blue alert status ang NDRRMC Operations Center sa Campo Aguinaldo, gayon din ang Office of Civil Defense o OCD Regional Office sa Ilocos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 105 4-piece beneficiaries sa island at coastal areas ng Region 2 na pagkaloban ng livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Agtultuloy ti panang suportar ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 kadagiti beneficiaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program wenno 4-piece kadagiti isla ken coastal areas ti rehiyon. Babaen iti Enhanced Support Services Intervention na iyawatan ti livelihood assistance dagiti sangagasot ket 5 a 4-piece beneficiaries manipod iti Island Municipality ti Calayan Cagayan ken coastal municipalities ti Divilacan ken Dinapiga iti Isabela. Kadagiti atulong na iyawat dagiti eco-cultural livelihood assistance ken income generating projects kas kumahag or swine raising kan fattening, sari-sari store business kan starter kits. Tapno matulungan dagiti beneficiaryo a maadaan ti agtultuloy kan agbayag a pagtaudan ti birukda. Kabayatan na natulungan mo dagiti 7 a beneficiaryo manipod iti Island Barangay ti Apari Cagayan, iti Fuga Island, partikular ti house rental subsidies. Babaen iti Alternate Family Home Initiative amang tulong kadakwadang agtulnog kadagiti kondisyon ti programa. Manipod Radyo Pilipinas Tuguegarao dayti ni April Salucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Sa Cordillera, hindi na maaaring magpalabas ng Certificates of Ancestral Domain at Certificates of Ancestral Land Titles sa mga nasasakupan ng Baguio Town Site Reservation. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Saan nga mabaling namang TED ti National Commission on Indigenous Peoples Cordillera iti Certificates of Ancestral Land Titles ken Certificates of Ancestral Domain Titles iti masakupan ti Baguio Town Site Reservation. Sigon kini NCIP CAR Regional Director Roland Calde, adan ti talong pangaddeng iti Korte Suprema ang nang establisar ti Baguio City ket nailaksid manipod ti aplikasyon iti Republic Act No. 8371 wenno ti Indigenous Peoples Rights Act kas iti kaso ti Abanag Pineda ken Lauro Carantes. Kinanaang dagiti naso ang court decisions iti nangidiktar asang mabaling mangyulog iti NCIP iti kadtis ken kaltis para kadagiti sanikwa ang masarakan iti Baguio Town Site Reservation malaksid no na-reclassify daytoy iti Kongreso. Iti agdama ket nainget ti koordinasyon iti NCIP iti Department of Environment and Natural Resources ken kasamaten ti City Government of Baguio may naig kadagiti lugar asakop iti Baguio Town Site Reservation. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac National Surfing Cup sa Catanduanes, formal nang magbubukas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Juris de la Rosa. Formal na ang sisimulan mamayang hapon ang Majestic Surfing Cup 2024 sa Puraaran, Baras, Catanduanes, ang surfing capital sa buong Bicol Region. Ang nasabing national surfing competition na inorganisa ng pamahalaang lokal ng Baras sa pamumuno ni Mayor Paulo Teves at ng Majestic Baras Surfers and Instructors Association. Ayon kay Mayor Teves, nasa higit 70 surfers na ang nasa listahan ng mga kalahok ngayong taon mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Inaasahang bisita sa opening ceremonies ang chairperson at executive director ng Philippine Sports Commission, sina Richard Dicky Bachman at Paulo Francisco Tatad. May representante din na dadalo mula sa Department of Tourism Bicol at iba pang mga bisita. Mayroong 4 na kategorya ang nasabing kompetisyon kung saan aabot sa higit 200,000 piso ang mga papremyong ipapamigay. Inihag ni Teves na aabot sa 1.6 million ang pondong nakalaan sa nasabing kompetisyon. Ang Majestic Surfing Cup National Surfing Competition na taunang isinasagawa sa Baras, Catanduanes ay tatakbo hanggang October 4. Halle Vera, Catanduanes. Ako si Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. 15 bagong hemodialysis machines na dagdag sa bagong expansion ng isang provincial hospital sa lalawigan ng Cebu upang mas maabot pa ang madaming nangangailangan na renal patients. Pakinggan ang kabuang ulat na ihatid naman sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Ni kabat na ngadto sa 22 ka mga hemodialysis units ang magamit sa mga provincial hospital sa Sugbo alang sa mga dialysis patients. Kini human adunay nadugang nga 15 ka bagong unit sa bagong natukod nga hemodialysis center sa Dakbayan sa Bugo. Mao kini ang pinakaulahing expansion sa pagigalayan sa lokal nga kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo ug sa Medtronics Medical Supplies and Equipment. Diin 82 sa 92 ka mga hemodialysis machines gipanag-iya niini. Isip akreditadong pasilidad sa PhilHealth ang mga hemodialysis center sa mga provincial hospitals nagtanyag og 156 ka dialysis treatment sessions. Kahinumduman nga mipabutang og kaugalingong dialysis center sa mga provincial hospitals niini ang lalawigan sa Sugbo. Human nga temporaryong gilimitahan una ang pagdawat og mga dialysis patients sa Vicente Soto Memorial Medical Center aron magtukod og bag-ong renal center. Kini si Carmel Matos Pedrosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang Iloilo, kaso ng dengue sa Western Visayas ngayong 2024, pumalo na sa mahigit 9,000. Narito si Marian Grace Erenieta para sa detalye ng balita. Naglabot na sa masobra 9,000 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sining nga tuig. Sandig sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, yara na sa 9,301 ang kaso sang dengue sa probinsya as of Morbidity Week 38 o kung humalin Enero 1 tubtob Setyembre 21 tuig 2024. Kung ikumpara sa pareho nga period sang 2023, mas mataas sa masobra 600% ang kaso subong nga 2024. Naka-record lang sang 1,282 nga kaso sang tinalikdan nga tuig. Sa 9,301 nga kaso, 23 diri ang napatay. Nagapanguna sa may pinakamadamo nga kaso ang syudad sang Pasig nga may 626 nga kaso, kag may duha nga napatay, ginsundan sang Oton nga may 546 ka kaso, kag Galinog nga may 401 ka kaso kag isa nga napatay. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa Region 11 nagpaalala sa publiko kontra sa mga iligal na nagbebenta ng raw lots sa Davao Region. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao. Nagpaymang no ang Department of Human Settlement and Urban Development 11 kundisod 11 ngadto sa publiko nga dili mamalit og rollots nga ginabaligya sa di lisensyadong mga individual o grupo. Sumala ni DSUD 11 Regional Director Attorney Miguel Palmahil kadaghanan sa namaligyan ini scam og dili lehitimo buti ni Palmahil nga daghanan silang nadawat nga reklamo ug ang uban ilahan ang gipasakahan og mga kaso sa korte. Nagpadabang na usab sila sa law enforcement agencies sama sa National Bureau of Investigation, Criminal Investigation and Detection Group ug bisan sa anti-scam unit sa Davao City aron madakpan ang mga nagapaluyo niini. Tambag sa opisyal ngadto sa mga nagaplanong mupalit nga pangayuan una og development permit og license to sell gikan silang buhatan ang mga nagapamaligya aron di masayang ang ilang kwartang hinaguan. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Butuan. Police Regional Office 13 kasado na ang seguridad sa filing ng Certificates of Candidacy na sisimulan ngayong Martes. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Kampante ang kapulisan sa Intero Caraga Region nga mamahimong hapsay ang filing sa Certificate of Candidacy sugod og mga adlaw Oktubre 1 hangtod Oktubre 8. Gibutyag ni Police Major Jennifer Ometer tigpamaba sa Police Regional Office 13 una nang nagpagawas og direktiba si Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Alan Nazaro sa tanang police units para pakusgan ang police visibility ug hatagag prioridad ding panahona ang filing sa mga COCs. Gimando ni RD Nazaro nga tutukan usab ang intelligence investigation apil pakiglam bigit sa komunidad para malikayan o mapugnan ang bisan unsang panghitabo nga makababag sa hapsay nga paghaon sa COCs. Sumala pa dinhi paniguruhon nga makabot ang zero untoward incidents hangtod matapos ang filing sa COC. Gibaharan usab niini ang kapulisan sa rehiyon nga di mangginlabot o magpagamit sa mga politiko samtang giawag ang publiko para i-report kung dunay makitang mga irregularidad nga nabuhat sa mga pulis. Gikan sa RP Butuan kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ang ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Tumalon ng 47 pwesto ang Pilipinas itong nakalipas na dekada sa Global Innovation Index o GII na inilathala ng World Intellectual Property Office o WIPO. Umakyat sa ika-53 pwesto ngayong taon ang Pilipinas mula sa ika-100 pwesto noong 2014 na edisyon ng ulat na kinukonsiderang isa sa mga bansang may mabilis na pag-akyat sa loob ng 10 taon kasama ang China, Turkey, India at Vietnam. Tumaas din ng 3 pwesto ang bansa ngayong taon mula sa ika-56 na pwesto nitong nakaraang taon. Binigyan din ng WIPO na ang Pilipinas ay nasa top 3
ng mga bansang nabibilang sa lower middle income group kung saan nasa unang pwesto ang India at pumapangalawa ang Vietnam. Ayon sa ulat ng GII, sa sektor ng kalakalan, naging malakas ang bansa kasama na ang high-tech exports, high-tech imports, creative goods exports at sa Information and Communications Technology o ICT services exports. Mula sa 7 pillars ng GII, pinakamataas na pagtalon ng Pilipinas ay narehistro sa institusyon kung saan umakyat ito ng 14 na pwesto sa ika-65. Ang iba pang pillars na kinabibilangan ng Pilipinas ay ang Human Capital and Research kung saan nasa ika-84 na pwesto ang Pilipinas, ika-85 sa Infrastructure, ika-77 sa Market Sophistication, ika-37 sa Business Sophistication, ika-42 sa Knowledge and Technology Outputs at ika-60 sa Creative Outputs. Ang 2024 GII ay kinabibilangan ng 133 bansa sa buong mundo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na may malaking pagtaas sa pag-aproba ng mga investments sa ikatlong quarter ng 2024 na halos dumoble kumpara sa mga naaprubahan mula Enero hanggang Agosto. Sa isang pahayag, sinabi ng PEZA na mula Enero hanggang Setyembre ay inaprubahan nila ang 100 at 79 na bago at expansion projects. Inaasahan na makakalikha ito ng 2.51 bilyong dolyar sa exports at makakagawa ng 35,871 trabaho para sa mga Pilipino. Lumalabas sa kabuuan na 115.88 bilyong piso ang halaga ng investments na nagpalakas ang kumpiyansa ng PEZA na makamit ang 200 bilyong pisong investment target para sa taong 2024. Ang kabuuan na naaprubahan ng PEZA sa unang 8 buwan ng taon ay umabot na ng 61.69 na bilyong piso. Dahil sa malaking dagdag sa iba't ibang sektor, sinabi ng PEZA na nakapwesto ang Pilipinas sa mas magandang performance sa huling quarter ng 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinanggap ng Cebu Pacific Air ang ika-12 sasakyang panghimpapawid na A321neo sa suporta sa kasalukuyang pagpapalawig ng airline at pagpapaganda ng mga eroplano nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Cebu Pacific na ang bagong 236-seater o 236-seater na eroplano ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA noong Setyembre 26. Dumating ang panibagong eroplano 2 linggo pagkatapos tanggapin ng Cebu Pacific ang isa pang fuel-efficient na A320neo aircraft para pagtibayin ang hangarin ng airline na magbigay ng mas murang pamasahe para sa paglilipad sa iba't ibang lugar sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Sinabi ni Cebu Pacific President at Chief Commercial Officer Sander Nao na ang Airbus Neos ang pinakabagong sasakyang panghimpapawid na kumukonsumo ng 15% mas mababa na petrolyo kada flight at mas tahimik kumpara sa mga nakaraang henerasyon ng eroplano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Naging mainit ang kamay ni Glenn Cobontin sa 3-point line para tulungan ang Talking Tex na kunin ang 109-91 panalo laban sa NLEX sa Game 3 ng kanilang Best of 5 quarterfinals sa PBA Season 49 Governors Cup. Naging perpekto si Cobontin sa 3-point area kung saan naipasok niya ang kanyang 5 pagtatangka para magtapos ng may 17 puntos at 6 na rebounds para ibigay sa TNT ang 2-1 lead sa serye laban sa Road Warriors at lumapit sa isang panalo na lamang at para makapasok sa semifinals. Sinabi ni Cobontin na binilin ni head coach Chot Reyes na kapag libre sila ay itira na ang bola at yun lang ang nasa isip niya. Nanguna naman para sa TNT si import Rondae Hollis Jefferson na nagtapos ng may halos triple-double na may 27 puntos, 12 rebounds at 8 assists, kasama pa ang isang steal at isang tapal, habang nakagawa naman si Calvin Oftana ng 18 markers, 5 boards at 3 assists. Nasayang naman ang nagawang 17 puntos ni Robert Herndon, pati na rin ang double-double ni Dequan Jones na 16 na puntos at 10 rebounds, kasama pa ang isang assist, isang steal at isang tapal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng Far Eastern University ang kanilang unang panalo sa UAAP Season 87 kung saan tinalo nito ang Ateneo de Manila University sa overtime 66-65 nitong linggo sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nanguna para sa FEU si Joric Bautista sa nalikom nitong 18 puntos, 5 rebounds, 1 assist at 1 steal, habang nagdagdag si Royce Alforque ng 12 puntos, 5 rebounds, 2 steals at 1 assist. Nakapagtala naman si Mohamed Konate ng double-double sa nagawa nitong 18 rebounds at 10 puntos, kasama pa ang 1 assist at 1 tapal para kunin ng Tamaraws ang kanilang unang panalo sa loob ng 6 na laro. Nagtapos ng may 12 puntos si Chris Kuhn habang nagambag sina Jared Bahay at Christian Porter ng tig-11 puntos para sa talunang Blue Eagles na bumagsak sa 1-4 kartada. Sa unang laro, nakuha ng De La Salle University ang kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo laban sa University of Santo Tomas 88-67. Nakagawa ng double-double si Mike Phillips sa nalikom nitong 18 rebounds at 12 puntos habang nakascore si Voris Marasigan ng 11 puntos. Nag-ambag naman sina Kevin Kiambao, Raven Gonzalez at JC Makalalag ng tig-10 puntos para mapaganda ng Green Archers ang kanilang record sa 5-1. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ginampanan ni Clint Escamis ang kanyang tungkulin para makuha ng Mapue University ang panalo laban sa Jose Rizal University 88-81 sa NCAA Season 100 nitong linggo na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center. Nakakuha ng mga importanteng baskets ang reigning most valuable player sa huling sandali ng laro para kunin ng Cardinals ang ikalawang pwesto sa team standings katabla ng Letran na may kaparehong 5-2 baraha habang bumagsak sa 2-5 ang Heavy Bombers. Pinangunahan din ni Escamis ang Mapua sa nagawa nitong 19 na puntos, kasama na ang 6 na sunod-sunod na puntos sa huling sandali ng fourth quarter para kunin ang panalo laban sa JRU habang nakakuha pa ito ng 4 na rebounds at 2 assists. Pagkaraan ng magandang laro sa first half kung saan umabante pa ang Cardinals ng 23 puntos, bumagal ang koponan sa second half kung saan malaki ang ipinakawala ng Heavy Bombers sa fourth quarter. Susunod na mga kalaban ng Mapua ay ang Arellano University itong darating na Miyerkules.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong balitang artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Nagbalik tanaw ang kapuso star at socialite na si Heart Evangelista sa naging singing career nito. Sa Instagram reel ni Heart nitong Sabado, Setyembre 28, maririnig ang kanta niyang One na ginamit bilang background music ng video niya sa Paris Fashion Week. Caption ng kapuso star sa nasabing reel, quote-unquote, 19-year-old me singing One. Indeed, dreams do come true. Kikay Missy has been having fun at Paris Fashion Week. Dagdag pa niya, quote-unquote, yes, I was a singer once upon a time. Ang Missy na tinutukoy ni Heart ay ang karakter na ginampanan nito sa weekly teen series ng ABS-CBN noong dekada 90 na G-Mick. At umani naman ng positibong reaksyon mula sa mga netizen ang naturang video na umabot na sa mahigit 116,000 likes, 2,282 comments at mahigit 1,000,000 views ang nasabing video. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, tila ibinunyag ng isang restaurant sa Maynila na doon pumunta ang rumored celebrity couple na sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Usap-usapan ang appreciation post ng isang restaurant sa Maynila matapos mananghalian doon ang umano'y lovebirds o di umano'y lovebirds na sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Mababasa sa post ng Manila restaurant, quote-unquote, thank you Mr. Richard Gutierrez and Miss Barbie Imperial for your visit and a quick lunch here in Manila restaurant. Kalakip ng post ang mga larawan ng dalawa kasama ang ilang staff at personalidad na konektado sa nabanggit na resto. At mistulang soft launch kung tawagin ng ating mga Gen Z daw ang pagiging magkasama ng dalawa sa nasabing kainan. Una nang nabuking ang tila ugnayan ng dalawa ng pag-usapan ito ng showbiz insider na si OG Diaz sa kanyang vlog nang lumutang ang alingasngas na nakita daw na magkasama ang dalawa sa isang bar. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, nagbigay ng komento ang girlfriend ng Filipino double gold Olympian Carlos Yulo na si Chloe Sunset tungkol sa naging kasuotan ni Carlos sa isang photoshoot na nakapost ngayon sa page nito. Umani kasi ng reaksyon sa mga netizen ang pag-flex ng two-time Olympic gold medalist sa kanyang mga larawan habang nakasuot ng crop top. Batay sa lokasyon ng Instagram post, nasa Seoul, South Korea pa rin siya para sa isang bakasyon kasama ang kanyang girlfriend na si Chloe. Say na mga netizen binabagayan din ang pagsusuot ng crop top lalo na raw kapag firm at toned ang katawan ng lalaki. Ngunit isang netizen naman ang
nangahas magtanong kay Chloe kung siya ba ay nagpahiram ng crop top kay Carlos. At saad ng netizen, quote and unquote, tanong ng mga tao kung crop top nyo ba daw yung suot ni Kaloy. Sana ma-notice para matahimik na ang mga marites. Agad na mga tumugon dyan si Chloe. Sabi niya, quote and unquote, the one he's wearing is not mine. He picked and bought his crop top himself. Samantala, kinakiligan naman ng mga netizen ang pagdiriwang ng ika-52 monthsary ng dalawa na sina Chloe at Carlos. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.